Magandang umaga! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong umaga po ng August 11, 2026. Sa ngayon po ay wala naman tayong binabantayan na sama ng panahon dito po sa loob ng ating area of responsibility. Pero sa labas po ng PAR ay nagkalat po ang mga bagyo at LPA. Ang bagyong Dolphin, kasalukuyan pa rin po na nananalasa dyan sa may China, pero papahina na po ito at humihina na rin ang hatak nito sa habagat. Pero sa northeast naman po ng ating bansa ay may 3 aktibo na bagyo at 1 LPA, pero hindi naman po banta ang mga yan dito po sa atin maliban sa patuloy nila na mahahatak ang habagat na patuloy naman po na makakaapekto dito sa ating bansa. At sa ating wind map forecast, makikita po rito na ang habagat ay patuloy pa rin na iiral sa ating bansa hanggang sa susunod na linggo, lalo na at may nagbabanta pa na panibagong sama ng panahon na mabubuo next week na lalo po na magpapalakas sa habagat. At ang development po ng mga yan ating babantayan at ang susunod na bagyo sa loob ng ating area of responsibility ay tatawagin po sa local name na Neneng. At ito naman ay pinapakita ng forecast model na ating ginagamit hanggang po sa susunod na 2 linggo. At sa lagay naman po ng ating panahon ngayong madaling araw dahil sa habagat ay may mga isolated rain sa coastal areas ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Mindoro, part ng Palawan, Romblon, Antique, Iloilo, Sipalay, Hinubaan at Southern Leyte. At mamaya po ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng bansa, pero dahil pa rin sa habagat ay asahan ang maulap na kalangitan na minsan ay may mga pulo-pulo na mga pag-uulan sa coastal areas ng Ilocos Region, Central Luzon, lalo na po sa Kanluran, Metro Manila, Cavite, Mindoro, northern part ng Palawan, Antique, Iloilo at Sipalay. At mamayang hapon po, mas maraming lugar ulit ang makakaranas ng mas maulap na kalangitan with isolated rains, lalo na po dito sa Luzon, kaya mag-ingat pa rin tayo sa mga banta po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, dahil pa rin sa habagat, ay iwasan na muna natin ang papalaot sa mga baybayin po ng extreme northern Luzon at kanlurang baybayin ng Luzon dahil ang mga alon ay posibleng aabot hanggang sa 2 to 3.5 meters height hanggat maaari. Ay iwasan na po muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit na ng pagsubok po na darating sa ating buhay, wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!